tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Ay tamis na kanyang balita na nagliligtas. Kahapon ngayon kailanman si Jesus ay tapat. Pag-ibig niyang kahabagan ay di nagmamaliw. Ang mga may gusto
Ikalawang Korinto 6:16-7:1. Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sinabi ng Diyos, ako'y mananahan sa kanila at lalakad sa gitna nila. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin. At ako'y magiging ama sa inyo, at kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito. Linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Hangarin ang paglilinis ng Diyos. Ang pag-amin sa kasalanan at ang pagnanais na maging malinis ang pasimula ng pagpapabanal ng Diyos. Kung tayo'y lumalakad sa liwanag na tulad ng Diyos na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Awit 32:1-5. Mapalad siya na pinatawad ang pagsuway na ang kasalanan ay tinakpan. Mapalad ang tao na hindi pinaparatangan ang kasamaan ng Panginoon at sa kanyang espiritu ay walang pandaraya. Nang hindi ko ipinahayag ang aking kasalanan, nang hina ang aking katawan sa pamamagitan ng aking pagdaing sa buong araw. Sa araw at gabi ay mabigat sa akin ang iyong kamay. Ang aking lakas ay natuyong gaya ng sa init ng tag-araw. Kinilala ko ang aking kasalanan sa iyo at hindi ko ikinubli ang aking kasamaan. Aking sinabi, ipahahayag ko ang aking paglabag sa Panginoon at iyong ipinatawad ang bigat ng aking kasalanan. Aminin ang kasalanan sa Diyos. Ang tunay na pagpapala o mapalad na kalagayan ay hindi matatagpuan sa pagtatago ng kasalanan, kundi sa tapat na pag-amin nito sa harap ng Diyos. Ang hindi pagsisisi ay nagdudulot ng bigat sa kalooban at panghihina ng espiritu, ngunit sa sandaling kilalanin at ipahayag ang kasalanan, ito ay agad na sinusundan ng biyaya ng kapatawaran. Ang kabanalan ay nagsisimula sa isang espiritong walang pandaraya, isang pusong bukas at tapat sa harapan ng Panginoon. Unang Korinto 1:27-31. Pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang matatalino. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang malalakas. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mababa at hinahamak sa sanlibutan, maging ang mga bagay na walang halaga, upang pawalang saysay ang mga bagay na mahahalaga, upang walang sino man ang magmalaki sa harapan ng Diyos. Subalit kayo ay na kay Kristo Jesus na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos, at katuwiran at kabanalan at katubusan, upang ayon sa nasusulat, ang nagmamalaki ay ipagmalaki ang Panginoon. Ang gantimpala ng pagpapakumbaba. Magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos at tayo ay kanyang itataas at gagawing banal kay Kristo. Pinili ng Diyos ang mga itinuturing na mahina at walang halaga sa mata ng mundo upang ipakita na walang sino mang makakapagmalaki sa sariling kakayahan o kabutihan sa kanyang harapan.
Ang lahat ng ating pagkakakilanlan, ang ating karunungan, katuwiran, katubusan at kabanalan ay matatagpuan lamang dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa makatuwid, ang tunay na kabanalan ay hindi sariling sikap, kundi si Kristo na ibinigay sa atin ng Ama, na ngayon ay nananahan sa atin bilang ating katuwiran, kabanalan at katubusan. Juan 1:14-18. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. At mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Ipinakilala ni Jesus ang Ama. Ang salita si Jesucristo ay naging tao. Ipinakilala niya ang Ama na iisang Diyos na tunay at ang kanyang sarili bilang isinugo ng Ama. Ipinakita niya ang tunay na kaluwalhatian ng Diyos. Ang kautusan ay ibinigay kay Moises upang ituro ang pamantayan ng Diyos. Kay Jesucristo lamang dumating ang ganap na biyaya at katotohanan. Sa pamamagitan ng kanyang kapuspusan, ang lahat ng mananampalataya ay tumanggap ng sapat na biyaya para sa bawat pangangailangan. Si Kristo ang tanging ganap na nagpakilala sa Ama, kaya sa pakikipag-isa sa Kanya, tinanggap natin ang tunay na ugnayan at kabanalang mula sa Diyos. Ang kabanalan ay gawa ng Diyos sa atin. Ang kabanalan ay hindi natin sariling gawa, kundi isang biyaya na tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Upang maranasan ito, kailangan muna ang matapat na pagnanais at paglilinis, ang pag-amin at pagtalikod sa mga karumihan ng laman at espiritu sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Pagkatapos, ang ating pangunahing dapat gawin ay ang maniwala at tumanggap araw-araw mula sa kapuspusan ni Kristo na siyang tanging batayan ng ating pagpapakabanal. Ang banal na Espiritu ang nagpapadaloy ng buhay ni Jesus sa atin, habang ang iisang Diyos, Ama, Anak at Espiritu ay nagkakaisa upang hubugin tayo bilang kanyang banal na templo. Ang ating bahagi ay ang magtiwala na ang kapangyarihan ni Kristo ay sapat at aktibong gumagawa sa loob natin upang tayo ay mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit.
bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.